Welcome back guys dito sa Claros Backyard Farm. So ngayong araw guys mag-a-update ako sa inyo sa pagdi-deliver natin kahapon. So meron kasing order na Rhode Island na sisiw at saka Buff Orpington sa atin guys. So bali yung kinita natin is total po yan ng 3,000 sa ilang araw lang natin na pag-aalaga or pagpapapisa ng itlog guys. Kumita kagad tayo ng 3,000. Bali madami din namang order sa amin guys na mga sisiw, so hindi lang talaga namin masuplayan kasi nga po seasonal din yung pangingitlog ng Rhode Island Red at saka yung breeding natin. So bali ngayon lang din kami ulit nakapapisa at saka medyo maraming nangangailangan ngayon ng mga sisiw ng Rhode Island Red. Hindi lang natin mabigyan dahil nga po sabi ng papa ko magpaparami ulit kami ng breeders kasi nga po yung target talaga namin egg production. So bali ngayon guys mag-update lang tayo ng ginawa nating transaction kasi nang deliver namin Ujungan pa at saka syempre yung Rhode Island dito lang din, magkahiwalay kasi guys yung mga nag-order. So bali 3,000 yung kinita natin sa isang araw. At syempre guys, kung kayo po ay nagbabalak at medyo madalang pa po yung nag-aalaga sa inyo ng Rhode Island Red, piliin nyo na po yung breeders kung meron po kayong budget. Kasi po guys, kapag hindi pa po masyado kalat yung breed na Rhode Island Red sa inyo, mainam po na kayo po mismo yung makakauna ng alaga dahil nga po kapag biglang sumikat po ulit yan guys yung Rhode Island Red sa lugar nyo, meron ka na pong napapisa at madami pong mag-i-inquire or bibili mismo sa inyo. Kagaya dito sa amin guys merong project dito yung livelihood yung sa project ng gobyerno sa agriculture yung project nila guys Rhode Island Red. So each member na napili dito guys binibigyan nila ng pera para po makabili ng yung project kasi nila Rhode Island Red. So halimbawa guys, yung pinapabili sa kanila ready to breed na po or RTL. Presyo kasi guys ng RTL aabot na po yan sa 1,500. Depende po yan guys sa nag-aalaga o sa farmer. Kung halimbawa guys 1,500 sa nag-inquire sa amin guys umabot po sa 5 katao, yung kikitain sana namin guys aabot sa 22,000 sa isang buwan at isang araw lang din yun guys. Wala pa po dun yung kikitain sa sisiw or sa fertile egg guys. So suggestion ko sa inyo guys, kung nagbabala kayo at hindi pa kalat yung breed na Rhode Island Red sa inyo, hanapan nyo na guys ng ready to lay or ready to breed na ng mga Rhode Island Red at para balik kaagad yung puhunan nyo guys, kasi napaka-in-demand po ng Rhode Island Red lalo na sa mga lugar na hindi pa masyado ito kilala. Kasi sa amin dito guys, na experience namin hindi pa masyado kalat yung breed ng Rhode Island Red. Bumili lang din si Papa at saka ako nag-alaga. Yung isang buwan pa lang guys na napag-aalaga namin ng Rhode Island Red, dami na talagang nag-i-inquire, gustong mag-order. Sa kontuisin guys madali lang pong maibalik yung puhunan ng binili natin na sa Rhode Island Red. Depende na lang yan guys sa diskarte nyo. Kagaya sa akin, yung diskarte ko guys nag-aano po ako guys, nagpo-post po kami sa Facebook. Ayan, so bali halos lahat po ng dito sa Romblon Tablas nakikita po yung mga post namin. So bali karamihan lang din guys ng aming customer sa online po na nag-i-inquire. So bali ayan guys, ipapakita ko po sa inyo yung transaction natin sa naginawa na kahapon at saka ipapakita ko po sa inyo muna ngayon yung natira nating mga sisiw. Ayan guys, so bali andito tayo sa brooding natin. So ayan na lang po guys yung natira. Ayan na lang po yung mga natirang sisiw natin. So bali ubos na talaga yung Rhode Island Red natin. At saka kung mapapansin nyo guys, yung ating Buff Orpington na ganito kalaki wala na din po. Yun po kasi yung kinuha guys, kaya po umabot sa bali yung in order kasi sa atin guys
tatlong buff Orpington, umabot po yun sa 1,250. Ayan. And then yung ating Rhode Island Red din is 15 piraso sana. So bali ginawa na pong 10 piraso yung in order. 10 piraso na lang guys ang in order dahil nga po wala na din naman tayong mabibigay kasi nga po hindi na din naabot sa 15 piraso yung mga napisa na Rhode Island Red. So bali iilan lang din yung natira dito. So bali mga siguro mga nasa tatlo na lang yung Rhode Island Red natin dito. At halos lahat Black Australorp na lang yan. At saka ito guys, ang dalawa na ito na malalaki yan po is Golden Lace. So bali meron din gustong bumili niyan guys. Yes, hindi lang natin ibibigay kasi nga po gusto din natin paramihin yan. At saka syempre wala po tayong pamalit na breeder sa susunod, kaya po nagpapisa po tayo niyan. Yung purpose natin yan pangpalit po sa ating mga breeders. So meron din yan guys, yung maliit na yan Golden Lace Orpington din po yan guys. So ayan, and then ito guys, so ayan, 1 week na po sila guys, yung natin, yung mga sisiw natin na yan, 1 week na po yan. So bali ilan na lang din guys, kaya hindi din po tayo maka-update ng day 4 at saka day 5 kasi nga po iilan na lang yung sisiw natin. Bali aantayin na lang ulit din natin guys na makapagpapisa ulit tayo sa incubator. Meron din ako na isa lang na 90 pieces, so aabangan na lang natin yan guys kung ilan po yung mapipisa. So ayan, eto guys, nahihirapan yan, ewan ko lang kasi nga po inborn po na inborn na po yan na pilay yung kanyang paa, kaya nahihirapan siyang, pero mataba siya guys. So ayan, so bali ayan lang po muna guys, so ipapakita ko po sa inyo yung ginawa natin transaction kahapon. Na-stress kaya itong mga sisiw na ito. So, si birthday. Okay pa naman sila. Naalog-alog lang ng konti. So ayun guys, dito na po tayo sa ating pagdideliveran dito kasi yung meet up namin ni sir. So bali aantayin lang natin siya guys. So bali may dinaanan lang daw siya sa palengke, kaya konting antay pa natin guys. So bali dito guys is dumating na po pala si sir, at hindi ko po masyadong namukhaan si sir kasi naka helmet po. Ayan po guys, siya po yung nakakulay blue na dumaan sa harap ko. So ayan, bali chinek ko po kung andito na nga siya, nag-reply na po pala siya, at sabi niya ay andito daw siya sa harap ng OCC. Kasi yun ata abe nagkasalasihan dot. Ito sir, no, sayang nga sir yung 3 weeks Akala ko yun doon ka punta. At saka dito guys, pinapacheck ko po kay sir itong mga sisiw na dala ko para po ma-confirm niya na good condition at healthy po yung na-i-deliver natin na sisiw. So bali ganyan po ako guys kapag nakikipag transaction sa mga sisiw, kasi nga po hirap naman na hindi po nila i-check yung sisiw bago pa nila ma-receive. Mahirap po yung
nakauwi na sila tapos makita nila may pilay pala yung sisiw or may namatay, mahirap po yung ganun guys. Para dito po sa meet up namin guys, pinacheck ko na after ma-confirm niya na okay naman, so bali binayaran niya po niya lahat. After bayaran ni sir yung sisiw na Buff Orpington is nagsabi po siya na mag-i-inquire po ulit siya sa page natin para po makapag-order ulit siya ng RIR. Kasi yung RIR na or Rhode Island Red na ipapisa natin guys, isa limited lang po yon. Bali yung nakauna po ng kuha nun isa taga Look po. So bali wala po tayong na-release kay sir, kahit 10 lang sana daw sabi niya. So bali mag-i-inquire po siya ulit na sa ating Facebook page para po makapag-order or reserve po siya para mabigyan po natin siya, kasi gusto din po niyang mag-alaga ng Rhode Island Red. So bali ito lang po daw kasi yung available sa ngayon, kaya po ito muna yung kunin niya. So ayan kay Sir JV, maraming salamat po sir. Sana po mapalaki niyo po ng maayos at saka maliksi yung ating inyong nabiling sisiw. So ayan sir, maraming salamat at happy farming po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbili. Sige sir, thank you sir. Ano ulit, mag-order ako ulit sa iyo. Opo sir, walang problema sir. So ayan kay Sir JB, maraming salamat po at happy farming po. God bless sa inyo sir. So bali after natin makauwi guys ng alas 3, so ito na naman alas 4, i-deliver po natin itong 10 Rhode Island Red at saka meron po tayo ditong pasobra na isa. Bali 150 po yung bintahan natin. So andito na tayo guys. Hindi ko kasi dala yung body cam ko dito guys, kaya nilagay ko muna siya guys sa bag ko para po kahit papaano marinig nyo po yung nausapan namin ni Sir Jeter. So ayan Sir Jeter, maraming salamat po. God bless and happy farming po sir. Ted ng muli po si Sir Jeter po. Yung sa sisiw po sir. Ayo. Dito sir, iwan. Oo. Sige po. Asam po, pero may paaman na isa. Bayad kayo. Gcash po ata ang So bali guys, Gcash po ang bayad nun, kaya pwede na tayong umuwi. So tapos na tayo pag-deliver. So bali yan guys, yung total na kinita natin nasa 2,750 po. So yan po yung kinagandahan sa pagmamanok guys, na hindi natin inaasahan na isang araw kikita tayo. At saka medyo malaki yung kinita natin doon guys, dahil nga po ilang araw lang din or ilang weeks lang din natin sila pinakain, pero yung presyohan nila guys umaabot po talaga ng 1,000. Bali yung sa tatlong Buff Orpington guys umabot po ng 1,250 po yung kinita ko doon. At saka yung nasa 10 Rhode Island Red, yung benta natin doon nasa 1,500 po yun. So bali in total 2,750 po. So bali kasi guys, dapat po yung Rhode Island Red na yun 15 piraso po. So bali wala din tayong maibigay na 5, 10 na lang yung kinuha. So ayan. So bali yan guys, yung tips ko lang sa inyo, mas maganda po na i-post and ipa-share nyo po sa mga kakilala nyo yung inyong binibentang mga sisiw, para po mas marami po yung makakita na mga tao. At kapag meron pong nakakita nyan guys na interesado po talaga sa Rhode Island Red, kukuha po yan ng marami. So dito sa amin guys, yung case ko kasi nagpaparami din kasi kami, at baka kapag release kami tumatanda yung breeders namin, kami din po yung mawawalan. So bago po kami mawalan, syempre kailangan po namin makaipon ng mas maraming breeders para po kahit mag-release kami ng madami, hindi po kami mawawalan ng breeders. And then syempre guys, yung kitaan dyan sobrang laki. Kasi po kahit habang tumatanda po kasi yung halimbawa po binibenta po natin ng sisiw, and then wala pong bumili, alagaan lang po ng alagaan natin guys. Kasi kapag lumaki yan guys,
mas lalaki din po yung presyo niyan. So sa case kasi namin dito guys, marami po talagang gustong bumili ng breeders. So bale ayaw lang po talaga namin mag-release kasi nga po ang target po namin is marami pong babae. So ayan. And then yung mga lalaki dito guys nabibenta naman namin, pero madalang lang kasi gusto nila partner po, babae at saka lalaki. So kung tutuusin guys, kung kami po nagre-release, madami din po kaming naibenta. So bali ayan guys, kapag wala pong masyadong nag-aalaga ng Rhode Island Red sa inyo, mas maganda po bumili na po kayo ng RTL para makapag-release na din po kayo ng sisiw. Kapag medyo kapos naman po kayo sa budget, mas maganda po months old na po yung bibilhin nyo, para po after a month makapag-release na din kayo na yan ng itlog at saka ma-incubate nyo. And then makapagsimula na din kayo makapagpapisa ng sisiw. And then syempre benta kaagad yun guys, dahil nga po napaka-in-demand guys sa isang area na wala pang masyadong nag-aalaga yung sisiw ng Rhode Island Red. At habang tumatagal guys or tumatanda yung manok na Rhode Island Red or Black Australarp or anything na heritage chicken, nagmamahal po yan guys. So bali bawi din po yan guys yung puhunan nyo kaagad. Kasi pwede nating ibenta yung fertile egg, sisiw, ready to breed, ready to lay. So ayan yung tips ko sa inyo guys. Unahan nyo na po, kasi po kapag dumami na po yan tsaka po kayo bibili, medyo mahina na po guys, dahil marami pong option yung mga ka-area nyo na bibilhan. Bali yung ginagawa niyan guys, kapag marami na pong nag-aalaga, kung saan po mas mura, doon po sila bibili. So bali kasi guys, kapag ikaw yung nakauna, kapag mahal mo binenta, kumita ka na bago ka pa nila kompetensyahin. So ayan kasi dito nangyayari dito guys. So bali yung nangyayari dito price war po. Yung ginawa bababaan yung manok para siya yung makabenta. So yan yung iniiwasan natin guys. Kaya ako, kahit madami na yung manok ko, syempre hindi po ako nagbababa ng price. Kung ano po yung price na binigay sa akin yung nabilhan ko, ganon din po yung price na binibigay ko sa mga gustong bumili. Kasi po guys, kapag nasimulan po natin babaan yung presyo ng manok, puro na po tawad yan sa susunod na henerasyon, hanggang sa masisira po yung price ng Rhode Island Red or mga anything na heritage chicken. So bali advice ko na lang din sa inyo guys, na kung sakali man na magbebenta po kayo ng mga heritage chicken, wag po kayo mag price war guys. So kung ano yung sa tingin nyo price ng manok, or kung ano talaga yung standard na price ng heritage chicken, yun lang po yung i-maintain natin guys. Kasi once na masira po yung presyo ng heritage chicken, sunod-sunod na po yan guys. Kung halimbawa ako, nakabili ako ng dapat po yung ano niyan ay 1,500, nakabili ako ng halagang 1,000. So bale maliit po yung puhunan ko. So sa 1,000 na yan guys, kapag ako nag-breed and then makapag-produce ng sisiw, mas mababa yung ibebenta ko kasi yung puhunan ko maliit lang din. So halimbawa sa akin, gagawin kong 800 na lang. So ayan, dyan na po magsisimula yan, na syempre sa akin mas mababa, sa akin sila kukuha. So bali yung kinuhaan ko, siya yung malulugi kasi mas mahal yung sa kanya. So yan yung iniiwasan natin guys, na mag price war. Kasi pare-pareho lang din tayong mga nag-aalaga ng mga manok yung maaapektuhan, dahil sa ganong presyo guys, wala na po tayong kikitain doon. Sa mahal po ng feeds ngayon guys, ikakalugi po natin yung price war guys. So bali wag po nating
wag po nating ituring magkaaway po yung isa't isa, at dapat po magtulungan po tayong mga magmamanok po. So ayan lamang guys, at maraming salamat syempre sa walang sawang nagsusubaybay sa mga silent viewers at sa bagong viewers. Ayan, please do subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod nating video. Ayan, maraming salamat sa suporta guys dito sa Claros Backyard Farm. Maraming salamat. God bless at happy farming po sa ating lahat.